Marami ang nagtataka kung bakit nga ba kaagad na ini-wave ng Chicago Bulls si Mac McClung pagkatapos na ito'y kanilang papirmahin at pagkalipas ng 3 oras lamang ay kaagad nila itong ini-wave. Ang tunay na rason kung bakit ito'y ginawa ng Chicago Bulls ay para kanilang ma-acquire ang kanyang rights sa kanilang G League. Ang mga NBA team ay nagpapapirma ng isang player sa Exhibit 10 contract bago ito i-wave para yung kanilang G League ay makuha ang kanyang rights para rin siya makapaglaro sa G League na Windy City Bulls, ang G League affiliate ng Chicago Bulls. Sa ginawang ito ng Bulls ay kanilang nakuha nga ang rights ni Mac McClung sa Osceola Magic, ang G League affiliate ng Orlando Magic. So definitely, yan po mga idol, ang malaking rason dyan. Mayroon silang nakitang potensyal pa kay McClung. Nakapaglaro na siya dati sa Chicago Bulls, kaya sa ngayon ito ay kanilang pinababalik. Malalang malala na itong problema ni Embiid mga idol sa kanyang tuhod. Sa ngayon nga, inanunsyo mismo ng 76ers na itong si Embiid ay hindi na makakalaro ng back-to-back game sa season na ito. Yan po ang kanilang gagawing solusyon sa problema niya sa tuhod. All goods naman siya, pero kung sakaling siya ay maglalaro ng back-to-back ay mapipressure, madedepress po ang kanyang tuhod na siguradong magpapalala palalo sa kanyang dinaramdam sa ngayon. Sa ngayon itong Sixers ay mayroong 16 back-to-back games sa season na ito. No more back-to-back na, limitado pa ang kanyang minuto at hindi na siya makakalaro ng nasa 66 games. Ibig sabihin niyan ay malabo na nga siyang makapaglaro ng at least 65 games na yun po ang requirements para makatanggap ka ng isang award. Sa ngayon, isa lang ang goal nitong si Embiid at ng Sixers, panatilihin siya maglaro. Kaya nararapat lang po na ito'y gawin nila sa kanya. Nakaprogram na ang starting lineup ng Golden State Warriors para sa panibagong season na ito. Ang kanilang point guard Stephen Curry, shooting guard naman nila si Buddy Hield, small forward naman si Jimmy Butler, power forward naman si Draymond Green at center si Al Horford. Kay Horford nakadepende yan kung sino ang iba-back up ni Coach Steve Kerr sa kanya, si Quentin Post pa o si Trayce Jackson-Davis. Malalim ang lineup ng Golden State Warriors sa ngayon, malalim po ang kanilang rotation. Ito'y magbibigay ng another flexibility kay Coach Steve Kerr na baguhin ang kanyang roster, ang kanyang rotation sa bawat laban nila. Ang kanilang starting lineup ay malakas. Stephen Curry, Buddy Hield, dalawang shooter po yan na makapagbibigay ng 3-point shooting threat sa beyond the arc. Kaya maraming spacing dito ang kanilang mabubuo. Hindi rin po pwedeng iwanan ng mga kalaban itong sina Draymond Green and Jimmy Butler. Pati po itong si Al Horford, nako malaking threat po rito mga idol ha. Sa lineup na ito ay mayroong 4 na shooters ang Warriors, maliban kay Hield at kay Stephen Curry, kasama pa sina Horford and Draymond Green. Si Butler, wala siyang ganong threat sa 3-point line pero paminsan-minsan ay tumitira din siya. Pero sa mid-range mga idol, delikado ang tawang ito. Kaya sa ngayon ay maraming spacing na kaagad ang kanilang makukuha base lamang sa starting lineup na ito. Ngayon pa man, inaasahan na sa bawat laban ay magbabago po ito, depende sa kung sino-sino ang kanilang isasalpak dyan, depende rin po sa sinong kupunan ang kanilang kakarapin.